Narinig ni Anya de los Santos ang sigaw bago pa man niya makita ang pinanggagalingan nito. Isang matalim na tunog, puno ng takot, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. 5:00 na ng hapon, at ang naghihinalong sinag ng araw ay halos hindi na umabot sa eskinita kung saan siya palaging naglalakad pauwi mula sa paaralan ng Pag-asa. Bigla siyang naglakad ng mabilis, ang bag niya na puno ng test paper ay halos lumipad sa balikat niya. Isang pulutong ng 3 binatilyo ang nakita niya, nakapaligid sa isang maliit na figura na nakahandusay sa basang simento. Hindi siya nag-atubili. "Hoy! Anong ginagawa ninyo dyan?" Sigaw ni Anya, ang boses niya ay matatag kahit pa nanginginig ang mga tuhod niya. Nagulat ang mga binatilyo, at ang isa sa kanila ay mabilis na tumakbo, habang ang dalawa pa ay sumunod, nagtatakbuhan papalayo sa eskinita. Lumapit si Anya sa maliit na bata. Isang payat na bata, mga 8 o 9 na taong gulang marahil, na may maruming mukha at butas-butas na damit. Nakayakap siya sa kanyang tuhod, at mula sa buhok niya, tumulo ang isang patak ng dugo. Agad na lumuhod si Anya, ang lahat ng takot ay biglang naglaho at napalitan ng isang kakaibang, pamilyar na kurot sa puso. "Bata, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo?" tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Inangat ng bata ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay malalaki, kulay kape, puno ng lumbay at takot. Ang kanyang kaliwang mata ay namamaga at may gasgas. Napakalungkot ng mga matang iyon, napakawalang malay, ngunit tila nakita ni Anya ang buong bigat ng mundo sa kanila. Parang may lumundag sa puso ni Anya. Isang pamilyar na sakit, isang malalim na sugat na hindi pa rin naghihilom sa loob niya. Ang mga mata ng batang ito parang nakita na niya sa isang panaginip, sa isang alaala na masakit maalala. Isang panaginip na bumabalik tuwing mag-isa siya, panaginip ng isang maliit na pisngi na malapit sa kanyang dibdib, isang maliit na kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang daliri. Ang bata na nasa harap niya ngayon ay tila isang anino mula sa pinakamalalim niyang takot, at isang pangakong hindi niya naisip na kailangan pa niyang gampanan. "Anong pangalan mo, bata?" tanong ni Anya, dahan-dahang inabot ang kamay para hawakan ang pisngi nito. Napaigtad ang bata. "Degs po," bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig. "Diego Reyes." "Degs," ulit ni Anya, may ngiti sa labi. "Ako si Teacher Anya." Tiningnan niya ang namamaga nitong mata. "Sinaktan ka ba nila? Walang kasama mo?" Yumeling si Degs. "Wala na po. Nasa kalye lang po ako." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Anya. Isang batang walang tirahan, walang katuwang. Sa kabila ng sarili niyang kahirapan, sa munting upa lang niya sa lumang apartment, hindi niya kayang iwan ang bata. Ang alaala ng kawalan niya ng magawa para sa sarili niyang anak noon ay nagtulak sa kanya. "Halika, Diegs," sabi niya, tinulungan itong tumayo. "Umuwi muna tayo sa bahay. Gagalingin natin ang sugat mo at bibigyan kita ng makakain." Nag-aalangan si Diegs, pero sumama rin. Habang naglalakad sila, tahimik na pinagmamasdan ni Anya ang bata. Ang maliit na balikat, ang mga braso na may gasgas, ang malalalim na mga mata. Paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala, ang matamis na pag-asa habang lumalaki ang tiyan niya, ang bawat sipa na naramdaman niya, ang mga pangarap para sa isang kinabukasan na puno ng pagmamahal. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho ng parang bula, kasama ang lalaking nangakong mamahalin siya. Nang makarating sila sa apartment ni Anya, mabilis siyang kumilos. Inihanda niya ang mainit na tubig at antiseptic para linisin ang mga sugat ni Diegs. Ang bata ay tahimik lang, nagtitiwala, na tila sanay na sa hirap at sakit. Habang ginagamot ni Anya ang noo nito, nakita niya ang isang maliit na peklat sa likod ng tainga ni Diegs. Isang peklat na halos hindi mapansin, ngunit nagdulot ng isang matinding deja vu kay Anya. Kinabukasan, maagang bumangon si Anya. Naghanda siya ng simple pero masarap na almusal para kay Diegs. Habang kumakain sila, nagkwento si Diegs tungkol sa buhay niya sa kalye, kung paano siya nakakahanap ng pagkain, kung paano niya iniiwasan ang masasamang tao. Bawat kwento ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Anya. "Hindi ka na bababalik sa kalye, Diegs?" tanong ni Anya, ang boses niya ay malambing. Umiling si Diegs, may takot sa mga mata. "Ayaw ko po doon. Gusto ko po kasama kayo, Teacher Anya." Napangiti si Anya. Kahit saglit lang silang magkasama, ramdam na niya ang koneksyon na yon. Ang koneksyon ng isang ina sa anak. Ngunit alam niya na kailangan niyang gawin ang tama.
Tumawag siya sa Social Welfare Office ng maligaya kinabukasan din. Kwento niya ang buong pangyayari mula sa pagkakita niya kay Degs hanggang sa panunuluyan nito sa kanyang bahay. Nagpaliwanag din siya na kailangan ng bata ng tamang pangangalaga at hindi niya kayang panindigan iyon ng mag-isa sa ngayon. Ang boses sa kabilang linya ay may pag-unawa. Sinabi nilang pansamantalang mananatili si Degs kay Anya habang ginagawa nila ang kanilang paghahanap sa pamilya ng bata. Ito ang tanging paraan para matiyak ang kaligtasan ni Degs habang nasa proseso ang lahat. Lumipas ang mga araw. Si Degs ay naging bahagi na ng araw-araw na buhay ni Anya. Sinamahan niya si Anya sa palengke, tumulong sa pagdidilig ng halaman, at tahimik na nagbabasa ng lumang libro sa tabi niya habang nag-check siya ng mga papel. Bawat ngiti ni Degs, bawat tawa, ay parang balm sa sugat na matagal nang nasa puso ni Anya. Para siyang muling nabigyan ng pagkakataon na maging isang ina kahit pansamantala lang. Isang hapon, habang nagtuturo si Anya kay Degs kung paano magbasa ng simpleng pangungusap, nagring ang telepono. Nakangiti pa si Anya nang sagutin niya ito, iniisip na si Marisol, ang kanyang matalik na kaibigan, ang tumatawag. Emma de los Santos. Tumatawag po ako mula sa Social Welfare Office. May magandang balita po kami. Nakita na po namin ang ama ng batang si Diego Reyes. Nalaglag ang ngiti ni Anya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis, hindi sa kagalakan kundi sa isang kakaibang takot. Nakakakilabot na takot. Talaga po, nanginginig niyang tanong. Sino po? Si Emer Gabriel Alcantara po, sagot ng babae sa kabilang linya, tila may paghanga sa boses. Isang kilalang businessman po. Pupuntahan niya na po kayo mamaya para sunduin ang bata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gabriel Alcantara. Ang pangalan na iyon ay isang sumpa, isang anino na humabol sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang lalaking bumali ng puso niya, ang lalaking nangakong mamahalin siya, at pagkatapos ay naglaho ng walang paalam, iniiwan siyang nag-iisa at nagdadala ng isang lihim. Napakapit si Anya sa lamesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya ito magagawa. Hindi ito maaaring mangyari. Pero ang mga alaala ay bumalik ng sunod-sunod, ang tawanan nila sa ilalim ng buwan, ang mga matatamis na salita, ang init ng kanyang yakap. At pagkatapos ang lamig ng paglisan. Ang kawalan ng kasiguruhan, ang takot, ang sakit ng pagkawala ng anak niya sa isang aksidente na hindi niya maalala ng buo. Pinilit ni Anya na huminga ng malalim. Kailangan niyang maging matatag para kay Degs. Walang kinalaman ang bata sa sakit niya sa nakaraan. Narinig niya ang tunog ng sasakyan na huminto sa labas ng kanyang gate. Isang itim na kotse, makintab at mahal, na tila hindi nababagay sa tahimik at payak na kalye ng maligaya. Naglakad siya patungo sa bintana, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminga siya ng malalim at sinilip ang labas. Bumukas ang pinto ng kotse at isang matangkad na figura ang lumabas. Suot nito ang isang business suit, ang buhok ay maayos na nakasuklay at ang balikat ay malapad. Ang figura ay dahan-dahang humarap at nang tamaan ng huling sinag ng araw ang kanyang mukha, nakita ni Anya ang hindi niya inakalang makikita pa niya. Mula sa mga labi ni Anya, isang bulong ang lumabas, hindi niya sinasadya. Michael. Ngunit ang pangalan na yon ay mali. Ito ay isang multo mula sa kanyang nakaraan, isang lalaki na ngayon ay may bagong pangalan, isang bagong buhay, at isang anak na tinawag niyang Gabriel Alcantara. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Miko, ang bulong na lumabas sa labi ni Anya, kasabay ng panginginig ng buong katawan niya. Ngunit ang pangalang iyon, ang pangalan ng binata na minahal niya ng buong puso, ay biglang naglaho. Hindi siya si Miko. Siya si Gabriel Alcantara. Nakatayo siya sa tapat ng gate, ang kanyang matangkad na figura ay nagtatago sa naghihingalong sikat ng araw. Ang kanyang mukha, na dating puno ng ngiti at pilyong kinang sa mata, ay ngayon ay matatag, seryoso, at may bahid ng pagod. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang iyon ay hindi nagbago. Kulay tsokolate, may lalim na minsang nagparamdam kay Anya na siya lang ang babae sa mundo. Nagtagpo ang kanilang paningin. Unang kumurap si Gabriel. May bahid ng pagkabigla sa kanyang mukha, na mabilis na napalitan ng isang pagkilala na may kasamang huli. O pagsisisi. Anya, ang bulong niya halos hindi marinig. Ang tunog ng kanyang pangalan, na sinabi niya, ay parang libong karayom na tumusok sa puso ni Anya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng mga tanong na naiwan sa ere sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik.
Ang alaala ng pag-iisa niya sa isang maliit na bahay, nagdadala ng isang buhay sa loob niya na walang kasama. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Anya, ang kanyang tinig ay malamig at matigas, sinisikap na itago ang gulo sa loob niya. Ngunit bago pa man makasagot si Gabriel, lumabas si Diggs mula sa loob ng bahay. Siguro narinig nito ang boses ni Gabriel. Tahimik itong lumapit kay Anya at nagtago sa likod ng binti niya. Niyakap nito ang kanyang hita, tila isang maliit na puno na humahanap ng lilim. Bumaba ang tingin ni Gabriel kay Diggs. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagkabigla, naging malambot ang kanyang mga mata, may pag-aalala, at isang uri ng pagmamay-ari. Nakita ni Anya yon. Ang pagtingin ng isang ama sa kanyang anak. Kaya pala, bulong ni Anya, masakit ang boses. Ikaw pala ang ama niya. Nag-angat muli ng tingin si Gabriel kay Anya. Hindi ko alam na ikaw ang nasa likod ng address na ito, Anya. Ang alam ko lang, may batang kailangan kong kunin. At ano naman ang ibig mong sabihin? Kukunin. Matapos mo akong iwanan, magpapakita ka ulit para lang kukunin ang bata na nakita ko sa kalye. Sumisikip ang dibdib ni Anya. Akala ko patay ka na. Patay? Tila nagulat si Gabriel. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nawala ka. Nang walang paalam. At hindi ka na nagparamdam pa. Akala ko hindi mo na kami babalikan. Sino bang mag-isip na buhay ka pa? Umakyat ang init sa mukha ni Anya. Anong nangyari sa atin, Gabriel? Bakit ka nawala? Bakit mo kami iniwan? Ang kanyang mga salita ay tumama kay Gabriel na parang sampal. Napayuko ito ng bahagya. Anya, hindi mo alam ang buong istorya. Hindi madali ang lahat. May mga bagay na kailangan kong ayusin. Ayusin? Ayusin ang ano? Napangisi si Anya, may pait. Ayusin ang buhay mo. Habang kami, iniwan mo sa bingit ng kamatayan. Hindi ko kailangan ang mga dahilan mo. Ang kailangan ko ay nasaan ka nang kailangan kita. Nasaan ka nang kinailangan tayo ng anak natin. Biglang natahimik ang paligid. Ang hangin ay bumigat. Ang mga salita ni Anya ay tumimo kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Anak, ulit ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang bulong lamang. Anong sinasabi mo? Napansin ni Anya ang pagkabigla sa mukha ni Gabriel, ang hindi pagkaunawa. Ito ba'y pagpapanggap lang? O totoo? Ngunit ang sakit ay mas matindi pa sa pagdududa. Wala kang pakialam, sabi ni Anya, mas pinigilan ang kanyang boses. Wala kang pakialam noon, kaya huwag kang magpanggap na may pakialam ka ngayon. Ang bata na ito eh. Humigpit ang yakap niya kay Diggs. Si Diggs, akin siya. Ako ang nagligtas sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng tahanan. Napansin ni Anya na mas napaatras si Diggs sa likod niya, tila takot sa matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang mga mata ng bata ay malalaki, nakatitig sa mukha ni Gabriel na may halong takot at pagtataka. Tumingin si Gabriel kay Diggs na tila nakita ang sarili nitong pagnanais na protektahan. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Anya, at ang dating gulo sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi, sabi ni Gabriel, matigas ang kanyang boses. Anak ko si Diggs. Hindi mo siya pwedeng angkinin. Dumating ako rito para kunin ang anak ko at gagawin ko ang lahat para makuha siya. Naglakad siya papalapit at napaurong si Anya. Ang bawat hakbang ni Gabriel ay tila nagpapaliit sa mundo niya. Hindi ko alam ang problema mo sa nakaraan, Anya, patuloy ni Gabriel, ang kanyang tinig ay ngayon ay mas mababa at mas mapanganib. Pero wala akong planong iwanan ulit ang anak ko. At ikaw, hindi mo siya kayang alagaan ng maayos. Kita mo naman ang bahay mo, ang buhay mo. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Tumimo ang mga salitang iyon kay Anya na parang panunulak. Ang kanyang galit ay nag-init. Hindi mo ko kilala, Gabriel. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. At lalong hindi mo alam kung gaano ko kamahal ang batang ito. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nag-crack sa sakit. Nasaan ka nang wala siyang matulugan? Nasaan ka nang gutom siya? Hindi mo siya kinuha sa kalye, ako. Ako ang nagligtas sa kanya. Pero ako ang kanyang ama, Anya, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. At hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa ganitong kalagayan. Kung kailangan kong magdemanda, gagawin ko. Namilog ang mga mata ni Anya.
Parang may pumilipit sa kanyang bituka. Demanda. Legal na laban. Laban sa isang tao na may pera, kapangyarihan, at koneksyon. Paano siya lalaban? Isa lang siyang simpleng guro. Demanda, ulit ni Anya, halos hindi na makapaniwala. Para sa isang bata na bigla mo lang sinabing anak mo. Matapos mo siyang hayaang magdusa sa kalye. Alam mo ba kung anong klaseng buhay mayroon siya bago ko siya nakita? At alam mo ba kung ano ang buhay na maibibigay ko sa kanya? Matalim na sagot ni Gabriel, itinuro ang kanyang marangyang kotse. Isang buhay na puno ng seguridad, edukasyon sa pinakamahusay na paaralan, hindi isang buhay kung saan siya kailangan mong pulutin sa kalsada. Isang buhay na hindi mo kailanman maibibigay. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Anya na parang suntok sa sikmura. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa kanyang galit. May punto si Gabriel. Mahirap lang siya. Nagtatrabaho lang siya para mabuhay. Pero ang pagmamahal niya kay Deegs ay hindi kayang bilhin ng pera. Walang kinalaman ang pera sa pagmamahal, Gabriel, sumbat niya, puno ng luha ang kanyang mga mata. Mas gusto ko pang mahirap kaysa sa walang puso. Ang puso ay hindi nakakabusog, Anya, tugon ni Gabriel, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ang kanyang dating init ay tila naglaho, napalitan ng isang negosyanteng determinadong makuha ang gusto niya. At sa mundo ngayon, hindi sapat ang pagmamahal para mabuhay. Ang bata ay kailangan ng kinabukasan. At kaya kong ibigay yon. Naramdaman ni Anya ang panginginig ni Deegs sa kanyang likod. Napatingin siya sa bata. Nakayuko ito, ang maliliit na balikat ay nanginginig. Alam niyang natatakot si Deegs sa sigawan nila. Hindi ko siya ibibigay sa'yo, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hinding-hindi. Hindi ko hahayaang kunin mo siya sa akin, tulad ng pagkuha mo sa lahat ng mayroon ako dati. Napangisi si Gabriel, isang ngising walang laman. Kung ganoon, magkita tayo sa korte, Anya de los Santos. Ang kanyang mga mata ay nanliit, at isang hindi maipaliwanag na anino ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi mo ako kilala ngayon, Anya. Kung inaakala mong kaya mo akong kalabanin, nagkakamali ka. Lahat ng paraan, gagamitin ko. At sisiguraduhin kong malalaman mo na hinding-hindi ko nabibitawan ang anak ko. Lumakad si Gabriel pabalik sa kanyang kotse. Walang lingon, walang pamamaalam. Ang makintab na sasakyan ay umalis, iniwan si Anya at Deegs sa gitna ng katahimikan ng kalsada, kasama ang naghihingalong sinag ng araw. Napaupo si Anya sa sahig, hila-hila si Deegs papalapit sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit ang bata, humahagulgol. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik. Ang alaala ng pagkabigo, ang alaala ng pagkawala, at ngayon, ang takot na mawala muli ang isang mahalaga sa kanya. Si Deegs. Teacher Anya. Bulong ni Deegs, ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang pisngi ni Anya, pinunasan ang mga luha nito. Huwag na po kayong umiyak. Hindi ko po kayo iiwan. Ang mga salitang iyon ni Deegs ay lalong nagpadurog sa puso ni Anya. Ang kanyang pagmamahal sa batang ito ay umapaw. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ang nakaraan. Hinding-hindi niya hahayaang kunin ni Gabriel ang isa pang bahagi ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Anya. Ang mga mata niya ay namamaga mula sa pag-iyak. Ngunit nang makita niya si Deegs na masayang naglalaro sa sala, nakaramdam siya ng determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan si Gabriel. Nag-text siya kay Marisol. Sol, kailangan kita. May kailangan akong ikwento sa'yo. Urgent. Hindi nagtagal, dumating si Marisol, puno ng pag-aalala. Matagal na silang magkaibigan ni Anya, at kilala na niya ang bawat galaw at damdamin nito. Nang makita niya ang mukha ni Anya, alam niyang hindi lang ito ordinaryong problema. Umupo sila sa kusina, at ikinuwento ni Anya ang lahat. Mula sa pagkakita niya kay Deegs, hanggang sa paglitaw ni Gabriel Alcantara, at ang banta nitong magdemanda. Gabriel Alcantara, bulong ni Marisol, namumutla. Siya ba yung si Miko mo noon? Yung nawala. Tumango si Anya, tumulo ang luha. So, siya nga. At ngayon, gusto niyang kunin si Deegs. Sinasabi niyang anak niya. Niyakap ni Marisol si Anya ng mahigpit. Hindi ito tama, Anya. Hindi ka niya pwedeng ganyanin. Nasaan siya noon? Ngayon lang siya magpapakita at kukunin ang bata.
Ang mas masakit, Sol, hindi niya alam na nagkaroon din kami ng anak noon, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Akala niya patay na ako o kaya nagtago lang. At ngayon, nandyan siya, umaarte na may karapatan sa isang bata na akala niya ay iba ang ina. Pero may karapatan ka, Anya, sabi ni Marisol, matatag ang boses. Ikaw ang nag-alaga sa bata, ikaw ang nagligtas sa kanya. Hindi siya pwedeng basta-basta kunin. Kailangan nating kumonsulta sa abogado. Lumaban ka, Anya. Nakahinga ng maluwag si Anya. Ang mga salita ni Marisol ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, sinamahan ni Marisol si Anya sa isang maliit na law office sa bayan. Si Attorney Elena Bautista, isang matandang babae na kilala sa kanyang integridad at pagtatanggol sa mga kababaihan, ang kanilang nilapitan. Tahimik na nakinig si Attorney Bautista sa buong kwento, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pag-unawa. Hindi magiging madali ito, Ina de los Santos, sabi ni Attorney Bautista matapos makinig. Laban kayo sa isang makapangyarihang pangalan. Ang pamilya Alcantara ay may malaking impluensya. Marahil ay susubukan din nilang gamitin ang pagkawala mo dati, ang aksidente. Napatingin si Anya sa mga mata ni Attorney Bautista. Ang aksidente. Ang aksidenteng nagdulot sa kanya ng pansamantalang amnesia, at ang balita na ang kanyang sanggol ay hindi nakaligtas. Ang alaala ay malabo, ngunit ang sakit ay malinaw pa rin. Ano po ang ibig niyong sabihin, Attorney Bautista, tanong ni Anya, may takot sa boses. Ang ibig kong sabihin, anumang butas sa buhay niyo, gagamitin nila. Pero maniniwala tayo sa inyong pagmamahal sa bata. Susubukan kong gawin ang lahat ng makakaya ko para sa inyo. Nakahinga ng malalim si Anya. Handa siyang lumaban. Para kay Dex. Ilang araw ang lumipas, at habang naghahanda si Anya para sa pagdinig sa korte, naramdaman niya ang presensya ng isang anino. Isang presensyang malakas at makapangyarihan. Isang umaga, habang nagtuturo si Anya sa klase, may kumatok sa pintuan. Ang prinsipal ang nasa labas, at sa tabi niya, nakatayo ang isang matandang babae. Elegante, nakasuot ng mamahaling damit, at may air ng otoridad na nagpalukso sa puso ni Anya. Ang babaeng ito ay may isang uri ng malamig na kapangyarihan na tila kayang durugin ang lahat sa paligid niya. Nakikita niya ang pagkabigla sa mukha ng prinsipal. Tila ba ang pagdating ng babaeng ito ay isang malaking kaganapan? Enda de los Santos, panimula ng prinsipal, tila nahiya. Ito po si Doña Aurora Alcantara. Ina po siya ni Emir Gabriel Alcantara. Doña Aurora Alcantara. Ang ina ni Gabriel. Ang babaeng narinig niya noon sa telepono ni Miko, ang boses na puno ng pagbabanta at pagkontrol. Ang boses na nagdulot ng gulo sa kanilang relasyon. Ngayon, sa personal. Ang mga mata ni Doña Aurora ay bumagsak kay Anya, pagkatapos ay bumaling kay Dex na tahimik na nagbabasa sa isang sulok ng silid-aralan. Ang mga matang iyon ay malamig, puno ng pagdududa, at isang matinding paghamak. Kaya pala ikaw, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panunulak. Hindi ko akalain na makikita pa kita sa lugar na ito, Liria de los Santos. May diin siya sa NRES, tila nagpapaalala kay Anya ng kanyang kalagayan. Tumingin si Anya sa matandang babae. Ang kanyang bibig ay nakatikom, ang kanyang panga ay humigpit. May kailangan po ba kayo, Doña Aurora? Tanong ni Anya, sinisikap na panatilihin ang kanyang kalmado. May kailangan ako. Hindi, Ija, sabi ni Doña Aurora, may bahid ng ngisi sa kanyang labi. Kailangan ka namin. Kailangan mong bitawan ang bata. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko. Namilog ang mga mata ni Anya. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo. Hindi na niya kayang tiisin ang paghamak ng babaeng ito. Ang sirain ang buhay ng anak ninyo. Anya asked, her voice trembling with barely contained fury. Kayo po ang sumira ng buhay ko. At ngayon, gusto ninyo ring sirain ang buhay ng batang ito. Sino ba kayo para magdesisyon sa kapalaran ng iba? Nagbago ang ekspresyon ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, bata, she hissed. Ang bata na iyan ay magiging isang Alcantara. At walang sinumang de los Santos ang makakahadlang sa akin. Bumaling si Doña Aurora kay Dex, na ngayon ay nakatingin sa kanilang dalawa, ang kanyang mga mata ay malalaki.
Ang ngiti ni Doña Aurora ay naging mas nakakatakot, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto mo pa bang malaman ang mas nakakagulat? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng kamandad. Ang batang ito ang batang tinatawag mong Diegs, hindi lang siya ang dahilan ng pag-aalala ko. Umalis si Doña Aurora sa silid-aralan, iniwan si Anya na nakatayo doon, nanginginig. Nakatingin siya kay Diegs, na ngayon ay tahimik na nakikipaglaro sa kanyang mga laruan. Ano ang ibig sabihin ni Doña Aurora? Anong nakakagulat pa? Ang pakiramdam ng isang anino, isang madilim na lihim na mas malaki pa sa pagitan nila ni Gabriel, ay biglang lumukob kay Anya. Naiwan si Anya na nakatulala matapos ang pag-alis ni Doña Aurora. Ang mga salita ng matandang babae ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ang batang ito, hindi lang siya ang dahilan ng pag-aalala ko. Anong ibig sabihin yon? May mas malalim pa bang sikreto bukod sa paglitaw ni Gabriel at ang pag-angkin nito kay Diegs? Ang ideya ay nagdulot ng lamig sa kanyang mga buto, isang pakiramdam ng nalalapit na panganib na mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Niyakap niya si Diegs na tahimik na nagbabasa. Napaka-inosente ng bata, napakawalang alam sa malaking digmaan na nagaganap sa kanyang paligid. Hindi niya hahayaang masaktan si Diegs. Hindi na ulit. Ang pangako niya sa sarili noon ay nabuhay muli ng mas matindi. Kailangan niyang lumaban. Para sa batang ito, na sa maikling panahon ay naging liwanag sa kanyang buhay. Teacher Anya, okay lang po kayo? Tanong ni Diegs, na tila naramdaman ang bigat ng pag-isip niya. Hinawakan nito ang pisngi niya. Ngumiti si Anya, sinisikap na itago ang kanyang takot. Anak. Okay lang si teacher. Tara, magbasa ulit tayo. Ngunit ang isip ni Anya ay lumilipad na sa mga susunod na hakbang. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng sandata. Kinabukasan, maaga pa lang, tinawagan na ni Anya si Marisol. Ang kanyang boses ay nanginig pa rin sa galit at takot. Agad namang pumunta si Marisol sa bahay ni Anya, dala ang isang bag na puno ng pagkain at pag-aalala. Anong nangyari, Anya? Gabi pa lang nang mag-text ka, alam kong may mali. Hindi mo ako binibigyan ng ganyang text maliban kung may sakuna, sabi ni Marisol, na upo sa tabi ni Anya sa sofa. Kinuwento ni Anya ang lahat. Ang paglitaw ni Gabriel, ang kanyang banta, at ang nakakagulat na pagbisita ni Doña Aurora. Habang nagkukwento, bumalik ang mga masakit na alaala na sinikap niyang ibaon sa kanyang puso. Hindi ko akalain na makikita ko pa sila, bulong ni Anya, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Para silang multo. At ngayon, gusto nilang kunin si Diegs. Niyakap ni Marisol si Anya ng mahigpit. Hindi nila pwedeng gawin yan, Anya. Hindi sila Diyos. Ikaw ang nag-alaga sa bata. Ikaw ang nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Hindi nila pwedeng basta-basta kunin. Pero may pera sila, Sol. May kapangyarihan. Nakita mo naman si Doña Aurora. Parang kayang bilhin ang lahat ng gusto niya. Kaya nga kailangan natin ng matinding laban, sabi ni Marisol, matatag ang kanyang tinig. Hindi tayo susuko. Pupunta tayo sa abogado, sa pinakamahusay na abogado na makakaya natin. Laban kung laban, Anya. Para kay Diegs. Niyakap ni Anya si Marisol, nakakaramdam ng kaunting ginhawa sa suporta ng kaibigan. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang suporta ni Marisol ay parang isang matatag na pader sa likod niya. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa opisina ni Atty. Elena Bautista. Ang matandang abogado ay kilala sa kanyang pagiging matapat at sa kanyang puso para sa mga api. Tahimik siyang nakinig habang ikinukwento ni Anya ang buong kwento, mula sa pinagmulan ng relasyon niya kay Gabriel hanggang sa kasalukuyang paglalaban para kay Diegs. Ena de los Santos, sinabi ko na sa inyo na hindi ito magiging madali, sabi ni Atty. Bautista, ang kanyang boses ay seryoso. Ang pamilya Alcantara ay may malaking impluensya sa legal na mundo. May koneksyon sila sa mga hukom at iba pang opisyales. Ngunit ang batas ay batas. Kung nasa inyo ang katotohanan, may laban tayo. Huminga ng malalim si Anya. Handa po akong lumaban, Atty. Bautista. Para kay Diegs. May mga bagay lang akong kailangan linawin, patuloy ni Atty. Bautista. Ang sinabi ninyo tungkol sa pagkakaroon ninyo ng anak kay Emma Alcantara noon at ang aksidente. Napayuko si Anya. Iyon ang bahagi ng kanyang buhay na ayaw niyang balikan. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat alaala.
Noon po, si Gabriel. Miko ang tawag ko sa kanya, simula ni Anya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Nagkakilala kami sa isang summer internship sa Manila. Siya yung tipo ng lalaki na, alam mo na, masayang kasama, may pangarap. Nagmahalan kami. Akala ko siya na. Akala ko magiging kami hanggang sa dulo. Pumikit si Anya, sinisikap na muling balikan ang mga araw na puno ng kaligayahan. Ang mga tawanan nila sa ilalim ng buwan sa isang lihim na lugar sa Quezon City. Ang mga pangako na binitawan nila sa isa't isa, ang mga pangarap na binuo nila. Pero ang lahat ng iyon ay nagbago nang malaman ng pamilya niya, patuloy ni Anya, mas humina ang boses niya. Lalo na ang ina niya, si Doña Aurora. Ayaw niya sa akin. Sinabi niya na hindi ako karapat-dapat sa anak niya, na ako ay isang walang kwentang babae mula sa probinsya na gusto lang ang pera nila. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang alaala ng pagkabigo at paghamak ay sariwa pa rin. Ilang beses niyang sinubukan kaming paghiwalayin. Pero matatag kami ni Miko noon. Akala ko. Hanggang sa isang araw, umaga, nagising ako at wala na siya. May sulat lang siya. Sinabi niyang kailangan niyang umalis, kailangan niyang ayusin ang pamilya niya at babalikan niya ako. Pero hindi na siya bumalik. Naramdaman ni Anya ang init ng luha na umakyat sa kanyang mga mata. Napakirot ang kanyang dibdib. At noon ko nalaman na buntis ako, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Buntis ako sa anak namin. Sinubukan kong tawagan siya, hanapin siya, pero wala. Para siyang nilamon ng lupa. Nag-aalangan si Anya. Ito ang bahagi na pinakamahirap sabihin. Nang malaman ng pamilya ko, nagalit sila. Pero tinanggap pa rin nila ako. Pero may takot ako. Takot ako sa mga alkantara. Ramdam ko ang anino nila kahit nasaan ako. Isang gabi, pauwi ako mula sa hospital check-up, malapit na akong manganak, patuloy ni Anya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Naalala ko lang ang malakas na busina. At ang biglang pag-ikot ng mundo. Tapos, dilim. Pinikit ni Anya ang kanyang mga mata, sinisikap na balikan ang mga detalye. Ngunit ang mga ito ay malabo, tila nabura ng isang malaking goma. Nagising ako sa hospital. Masakit ang ulo ko. Sabi nila na aksidente daw ako. Nakumatos ako ng ilang araw. At nang magising ako, ang sabi ng doktor, hindi raw nakaligtas ang sanggol. May traumatic brain injury daw ako kaya malabo ang alaala ko sa mga nangyari bago at pagkatapos ng aksidente. Ang naalala ko lang ay ang sakit at ang kawalan. Tumingin si Anya kay Atty. Bautista, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Mula noon, pinilit kong kalimutan ang lahat. Iniwan ko ang Manila, bumalik ako sa probinsya. Sinimulan ko ang buhay ko dito sa Maligaya. Akala ko malaya na ako. Akala ko makakapagsimula na ako ulit. Ngunit hindi pala, sabi ni Atty. Bautista, puno ng pag-unawa sa kanyang boses. Ang nakaraan ay bumalik. At ngayon, kailangan nating harapin yan. Nag-umpisa ang proseso. Nagtipon sila ng mga dokumento, mga testimonya. Nakatulong ng malaki si Marisol sa paghahanap ng mga ebidensya at pag-abot sa mga tao na posibleng makatulong kay Anya. Ngunit ang laban ay mabigat. Bawat hakbang na ginagawa nila, tila may sumasagot mula sa kabilang panig na mas malakas. Si Doña Aurora Alcantara ay hindi nagpahuli. Nagsimulang lumabas ang mga balita sa local news tungkol sa isang dating probinsyanang girlfriend ng isang kilalang businessman na nagpapanggap na ina ng isang batang pulubi para lamang makakuha ng pera. Ang mga salitang gold digger at liar ay nilaan sa pangalan ni Anya. Nagpadala rin si Doña Aurora ng mga emisary sa paaralan ni Anya na tila nagbibigay ng subtle pressure sa principal na questionin ang kanyang pagiging guro. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Puno ng kaba si Anya, ngunit kasama niya si Marisol at si Atty. Bautista. Habang papasok sila sa korte, nakita ni Anya si Gabriel. Nakasuot ito ng mamahaling suit at sa tabi nito ay ang kanyang sariling abogado, si Atty. Ricardo Cardo de la Cruz, isang matangkad at mukhang may karanasan na abogado. Nagtagpo ang mga mata nila ni Gabriel. May nakita si Anya na sakit sa mga mata nito, ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng isang blanko at matigas na ekspresyon. Tila ba may pader sa pagitan nila na mas matigas pa sa pader ng korte? Habang nagpapatuloy ang pagdinig, naramdaman ni Anya ang bigat ng mga akusasyon laban sa kanya.
Ang mga sinabi ng abogado ni Gabriel tungkol sa kanyang kakulangan sa pinansyal na kakayahan para suportahan si Diggs, ang kanyang unstable na nakaraan, at ang kawalan niya ng formal na guardianship sa bata. Ang lahat ay nakakapagpamanhid. Sa isang pagkakataon, nang tiningnan ni Gabriel si Diggs, na tahimik na nakaupo sa tabi ni Anya, nakita ni Anya ang isang malalim na pagmamahal sa mga mata niya. Ang pagmamahal ng isang ama. At sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung anong laban ito. Laban sa lalaking minahal niya? Laban sa ina ng lalaking minahal niya? O laban sa kanyang sarili at sa mga sugat na hindi pa rin naghihilom? Pagkatapos ng pagdinig, lumabas si Doña Aurora mula sa isang sulok, matikas ang tindig, tila ba naghihintay lang para magbigay ng kanyang huling panunulak. Hindi mo pa rin ba susukuan ng bata, Anya? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nagpaparamdam ng lamig. Dapat ay natututo ka na. Kung hindi, mas marami pa kayong mawawala. Napakapit si Anya sa kanyang bag, ang kanyang mga kuko ay dumidiin sa kanyang palad. Hindi ko po susukuan si Diggs, Doña Aurora, sagot ni Anya, matatag ang kanyang boses. Hindi ako natatakot sa inyo. Ngumiti si Doña Aurora, isang ngisi na puno ng panunuya. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, bata, sabi niya. Marami pang bagay na hindi mo nalalaman. Mga bagay na magpapabago ng lahat. Naglakad si Doña Aurora papalayo, ang kanyang hakbang ay matikas at puno ng kapangyarihan. Ngunit bago siya mawala sa paningin, lumingon siya, at muli siyang sumulyap kay Diggs. Ang kanyang mga mata ay nanliit, at isang hindi maipaliwanag na kinang ang dumaan sa kanyang mga mata, na tila may malaking lihim na itinatago. Isang lihim na hindi lang tungkol kay Diggs. Ang batang ito hindi siya ang problema ko, bulong ni Doña Aurora sa kanyang sarili, habang lumalakad siya sa koridor ng korte. Ang totoong problema ay ang anak ko. Ang bulwagan ng hukuman ay tila isang malaking, malamig na kulungan. Bawat tunog ay lumalabas na parang kulog, at bawat titig ay nakakapaso. Nakaupo si Anya sa gilid ng silya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Nasa harapan niya si Attorney Bautista, na matikas na nakaharap sa hukom at sa abogado ni Gabriel. Anya de los Santos, totoo po ba na wala kayong ipon sa bangko? Tanong ng abogado ni Gabriel, si Attorney Cardo de la Cruz, ang kanyang boses ay tila isang matalim na sibat. Narinig ni Anya ang pagbulong-bulungan ng mga tao sa loob ng korte. Naramdaman niya ang init sa kanyang mukha. Hindi po, sir, sagot ni Anya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang tinig. Ginagamit ko po ang lahat ng kinikita ko para sa pang-araw-araw na pangangailangan. May maliit po akong pondo para sa emergency, pero hindi po iyon nakaimbak sa bangko. Nasa bahay ko lang po, bilang pangkagipitan. At totoo rin po ba na ang tinitirhan nyo ay isang inuupahang apartment? Na hindi nyo ito pag-aari, patuloy ng abogado, may bahid ng paghamak. Opo, sir. Nagbabayad po ako ng upa. At paano naman po ang kinabukasan ng bata? Sa inyong kalagayan, Anya de los Santos, paano ninyo matitiyak na mabibigyan nyo siya ng magandang edukasyon, ng dekalidad na pangangalaga sa kalusugan, o ng seguridad na nararapat sa isang batang tulad ni Diego Alcantara? Bumigat ang dibdib ni Anya. Parang pinipisil ang kanyang puso. Ang mga salita ng abogado ay hindi kasinungalingan. Wala siyang sapat na pera. Wala siyang malaking bahay. Wala siyang sasakyan. Ang tanging maibibigay niya kay Diggs ay ang kanyang pagmamahal at ang kanyang buong puso. Ang pera po, sir, ay hindi po ang batayan ng pagmamahal at pagpapalaki ng anak, mariing sagot ni Anya, kahit pa nanginginig ang kanyang mga labi. Binibigyan ko po si Diggs ng pagmamahal, ng oras, at ng atensyon na hindi kayang bilhin ng pera. Pinapakain ko po siya, inaalagaan, at pinaparamdam ko sa kanya na mayroon siyang pamilya. Pero sa kabilang banda, Anya de los Santos, narito si Emer Gabriel Alcantara. Isang kilalang negosyante. Kayang-kaya niyang bigyan ang bata ng lahat ng iyon. Hindi ba't mas magiging masaya at magiging maayos ang buhay ni Diego sa piling ng kanyang tunay na ama na may kakayahang magbigay ng mas magandang kinabukasan? Hindi sumagot si Anya. Tiningnan niya si Gabriel na nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, may nakita si Anya na kakaibang kislap sa mga mata ni Gabriel, isang bahid ng pagkabagabag. O pagsisisi. Nagpatuloy ang pagdinig, puno ng mga tanong na pumupukaw sa kanyang pagkatao at sa kanyang kakayahan bilang isang ina. Ang bawat salita ay parang suntok.
Nang matapos ang pagdinig, pakiramdam ni Anya ay ubos na ubos ang kanyang lakas. Nang papalabas siya, kasama si Marisol at Atty. Bautista, humarang sa kanilang daan si Gabriel. Ang kanyang abogado ay nasa malayo, kausap ang ilang staff ng korte. Anya, tawag ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Napahinto si Anya. Tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Anya. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang, tanong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Gusto ko lang magpaliwanag sa'yo. Tungkol sa nakaraan. Hindi mo alam ang buong sitwasyon. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Gabriel, matigas na sagot ni Anya. Ang kailangan ko lang ay iwan mo kami ni Diggs. Lumayo ka. Anya, hindi madali para sa akin. Hindi ako basta nawala. May mga dahilan ako, patuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila nagpipilit na maging mahinahon. Pinilit ako ng aking ina. May sakit siya noon, at sinabi niya na kung hindi ako susunod sa kanya, mamamatay siya. At hindi ko siya pwedeng iwan. Kailangan ko siyang alagaan. Hindi ko lang kayang ipaliwanag noon. Napangisi si Anya, may pait. Sakit? Ganoon lang. Kaya iniwan mo ako nang walang paalam. Iniwan mo ako na mag-isa, nagdadala ng isang buhay sa loob ko. Habang ikaw, nasa piling ng nanay mo, umaakto na parang walang nangyari. Hindi ko alam na buntis ka, Anya. Kung alam ko lang. Hindi mo alam? Sigaw ni Anya, umalingaw sa tahimik na bulwagan. Sinubukan kitang hanapin. Pero nilamon ka ng lupa. At nang magbalik ka, may iba ka ng anak. Ano ito, Gabriel? Laruan lang ako para sa'yo. Hindi, Anya. Mahal kita noon. Mahal na mahal kita. Mariing sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng sakit. At hindi ko kailanman gugustuhing saktan ka. Hindi ko alam ang nangyari sa anak natin. Ang sabi sa akin, kailangan kitang iwan para sa kapakanan ng pamilya. At nang sinubukan kitang hanapin, sinabi nila na naglaho ka. At ang bata wala na. Tumingin si Anya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Totoo ba ang sinasabi niya? Posible ba? Ngunit ang sakit ay masyadong malalim, ang pagdududa ay masyadong matindi. Huwag kang magpanggap, Gabriel, bulong ni Anya, umiling. Ang sakit na idinulot mo ay hindi nabubura ng mga salita mo ngayon. Lumayo ka na lang. Umalis si Anya, hila-hila si Marisol. Naiwan si Gabriel na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Nang makauwi si Anya, agad siyang napasandal sa pinto, humahagulgol. Ang pagharap kay Gabriel, ang pagdinig sa mga sinabi nito, ay nagpagulo sa kanyang isip. Gusto niyang maniwala sa kanya sa mga paliwanag nito. Ngunit ang sakit ay mas matindi pa sa pagnanais na yon. Ang takot na masaktan ulit ay mas malaki. Kinabukasan, habang nag-aalaga si Anya kay Diggs, naramdaman niya ang kakaibang kurot sa kanyang puso. Pinupunasan niya ang mga sugat ng bata, at habang ginagawa niya yon, napansin niya ang isang maliit na kulay kape na marka sa binti ni Diggs, malapit sa bukong-bukong. Isang hugis puso na birthmark. Napahinto si Anya. Isang pamilyar na kislap ng alaala ang dumaan sa kanyang isip. Ang kanyang anak. Ang sanggol na kanyang isinilang. Malabo ang alaala niya sa detalye. Ang kanyang utak ay tila may pader na humaharang sa mga masakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit ang hugis puso na birthmark ay malinaw. Naalala niya ang doktor na nagsabi sa kanya na mayroon daw ang kanyang sanggol na isang unik na marka. Hindi niya naisip yun noon dahil sa sakit ng pagkawala. Ngunit ngayon nakikita niya yon kay Diggs. Kumakabog ang puso ni Anya. Hindi ito maaaring mangyari. Random lang ito. Hindi. Habang naglilinis si Anya ng mga damit ni Diggs, nakita niya ang isang lumang larawan sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang lumang Polaroid na larawan. Isang sanggol, bagong panganak, na may maliit na kamay na nakahawak sa daliri ng isang babae. Malabo ang larawan, ngunit nakita ni Anya ang maliit na kulay kape na marka sa binti ng sanggol. Ang hugis puso na birthmark. Parang may bumagsak sa kanyang mundo. Ang larawan ay may sulat sa likod na halos nabura na, Isabela. Aking pag-asa. Isabela. Hindi ba yon ang pangalan na gusto niyang ibigay sa kanyang anak?
Ang anak na pinaniniwalaan niyang namatay. Napayuko si Anya, ang larawan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay tila unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang mga mata ni Diggs. Ang kakaibang koneksyon na naramdaman niya. Ang birthmark. Ang pangalan. Hindi. Hindi ito maaaring magkataon. Kasabay ng pagkatuklas na ito, ramdam ni Anya ang presensya ni Donna Aurora. Ang matandang babae na tila laging nakabantay sa kanya. Isang araw, habang nasa tindahan si Anya, nakita niya si Donna Aurora na nakikipag-usap sa ilang opisyal ng barangay, ang kanilang mga boses ay mababa at seryoso. Tumingin si Donna Aurora kay Anya at nagbigay ng isang ngiting puno ng pagtatago. Maya-maya, narinig ni Anya ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay tungkol sa kanyang madilim na nakaraan at ang kanyang pagpapanggap. Alam niyang si Donna Aurora ang nasa likod nito, sinisikap na sirain ang reputasyon niya. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho nang makita niya ang larawan. Ang larawan ni Isabela. Bumalik si Anya sa bahay, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Tumitig siya kay Diggs na masayang naglalaro sa sahig. Tinitigan niya ang bawat detalye ng mukha ng bata, ang mga mata, ang ilong, ang labi. May nakita siyang kakaibang pagkakahawig. Kay Gabriel. At sa kanya. Isabela, bulong ni Anya, ang kanyang tinig ay basag. Ang kanyang puso ay kumikirot sa halo-halong emosyon, sakit, pagkabigla, pag-asa, at isang malalim na takot. Habang hinahalikan ni Anya si Diggs sa noo bago matulog, nakita niya ang isang maliit na pilat sa binti ng bata, malapit sa bukong-bukong. Isang maliit na pilat na tila isang batik sa kanyang balat, ngunit perpekto ang hugis ng puso. Napahinto si Anya. Ang kanyang hininga ay biglang huminto. Ang pilat na yon isang pilat na sinabi ng doktor noon na natagpuan sa kanyang anak na namatay. Isang pilat na sinabi sa kanya na nagmula sa isang maliit na sugat na nakuha ng sanggol sa tiyan pa lang. Ang lahat ay nagsimulang maging malinaw. Ang pagkagulat, ang pagdududa, ang paghihinala. Lahat ng iyon ay nagtipon sa isang malaking katotohanan na nagpabigla sa kanya. Nakatayo si Anya sa gilid ng higaan ni Diggs, ang kanyang hininga ay halos huminto. Ang maliit, kakaibang peklat sa binti ng bata ay tila nagbigay ng isang malaking, nakakagulat na pahayag. Ang mundo sa paligid niya ay biglang umikot at ang mga tunog ay naging malabo. Ang lahat ng mga piraso ng kanyang masakit na nakaraan ay tila nagtipon-tipon, bumubuo ng isang larawan na hindi niya kayang unawain. Bumalik siya sa sala, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Kinuha niya ang lumang Polaroid na larawan mula sa bulsa ng pantalon ni Diggs. Muli niyang pinagmasdan ang malabong imahe ng sanggol, ang maliit na kamay nito na nakahawak sa daliri ng isang babae. At doon, sa binti ng sanggol ay ang parehong pilat. Ang hugis puso na birthmark na nakita niya kay Diggs. Isabela. Aking pag-asa. Ang mga salitang nakasulat sa likod ng larawan ay parang sinasaksak ang kanyang puso. Isabela. Ang pangalang iyon ay inukit sa kanyang kaluluwa, ang pangalan ng kanyang anak na pinaniniwalaan niyang namatay. Hindi ito maaaring magkataon. Hindi. Kinabukasan, maagang-maaga pa, gumising si Anya. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, puno ng mga tanong na kailangan ng sagot. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung buhay ang kanyang anak paano? At bakit? Nagmadali siyang pumunta sa lumang kabinet kung saan niya inilalagay ang kanyang mga lumang dokumento. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap niya ang mga papel na may kaugnayan sa aksidente. Ang mga papel na sinikap niyang ibaon sa kanyang isip. Nahanap niya ang folder. Ang mga pahina ay dilaw na, ang mga sulat ay tila lumabo. Mga medical reports, police reports, at isang certificate of death. Ngunit habang binabasa niya ang mga detalye, may nakita siyang kakaiba. Ang date of death ng kanyang sanggol ay isang araw matapos ang aksidente. At ang dahilan ng kamatayan ay hindi malinaw na nakasaad. May mga blanks. May mga inconsistencies. Tanda pa niya ang doktor na nagbigay ng balita. Isang matandang lalaki na tila nagmamadali noon. Hindi na niya maalala ang pangalan. Sinabi lang nito na nagkaroon siya ng severe concussion at ang sanggol ay hindi nakaligtas sa trauma. Tumawag si Anya kay Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi na makapagsalita. Sol, kailangan mo akong tulungan, bulong ni Anya, humahagulgol. Kailangan kong hanapin ang doktor na nagpaanak sa akin noon.
Ang doktor sa ospital na pinagdalhan sa akin matapos ang aksidente. Nagulat si Marisol sa narinig. Anya? Anong nangyayari sa'yo? Bakit biglaan? May nalaman ako, Sol. Hindi ko kayang ipaliwanag ngayon. Pero pakiramdam ko buhay ang anak ko. Hindi nag-aksaya ng oras si Marisol. Agad siyang kumilos gamit ang kanyang mga koneksyon at ang kanyang husay sa paghahanap ng impormasyon. Naghanap sila sa lumang archive ng mga ospital, nagtanong sa mga dating nurse at staff na posible pang buhay. Ilang araw ang lumipas, puno ng pag-asa at pagkabahala. Gabi-gabi, tinititigan ni Anya si Deegs habang natutulog, ang kanyang puso ay nananalangin na sana totoo ang kanyang hinala. Ang bawat kilos ng bata, ang bawat tawa, ang bawat hugis ng kanyang mukha ay tila bumubulong ng ako ang anak mo. Sa isang hapon, tumawag si Marisol. Ang kanyang boses ay seryoso, halos puno ng pagkabigla. Anya, nahanap ko ang isang nurse na nagtrabaho sa ospital noon. Matanda na siya ngayon. Pero may naalala siya. Nakahinga ng malalim si Anya. Ano, Sol? Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na hindi namatay ang anak mo, Anya, bulong ni Marisol. Nabuhay siya. Na inilipat siya sa ibang ward at pagkatapos ay dinala siya ng isang babae. Isang matandang babae na may napakalaking impluwensya. Nakasuot ng mamahaling damit. At may isang scar sa kanyang mukha. Malapit sa mata. Namilog ang mga mata ni Anya. Isang babae na may impluwensya. May scar sa mukha. Doña Aurora Alcantara. Nanginginig ang buong katawan ni Anya. Nagkolapse siya sa upuan, ang telepono ay halos malaglag sa kanyang kamay. Ang buong katotohanan ay biglang bumagsak sa kanya, parang isang malaking, mabigat na bato. Hindi namatay ang anak niya. Hindi siya namatay sa aksidente. Kinuha siya. Kinuha siya ni Doña Aurora. Isabela, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay basag. Si Daeg siya si Isabela. Buhay ang anak ko, Sol. Buhay siya. Hindi niya na alam kung paano siya huminga. Ang sakit ng pagkawala ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding galit at isang uri ng hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ang kanyang anak. Buhay. Umiyak si Anya. Umiyak siya ng matagal, ang kanyang mga luha ay naghahalo sa galit, sakit, at isang matinding pagmamahal. Ang mga taon ng pagluluksa, ang mga taon ng pagdadalamhati, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na binuo ni Doña Aurora. Niyakap siya ni Marisol ng mahigpit, hinayaan siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Anong gagawin mo ngayon, Anya? Tanong ni Marisol, ang kanyang boses ay malambing. Haharapin ko sila, sabi ni Anya, ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng matinding determinasyon. Haharapin ko si Gabriel. At lalong-lalo na, haharapin ko si Doña Aurora. Kukunin ko ang anak ko. Hindi ko hahayaang mawala siya ulit. Sa kanyang puso, isang apoy ang nagliyab. Hindi na ito ang dating Anya na takot at puno ng pangamba. Ito ang Anya na isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kinabukasan, sa araw ng pagdinig, dumating si Anya sa korte na may ibang aura. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang matinding determinasyon. Direkta siyang naglakad patungo kay Gabriel, na nagulat sa pagbabago sa kanyang pagkatao. Gabriel, tawag ni Anya, ang kanyang boses ay matatag. Napatingin si Gabriel sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anya? Anong nangyari? May kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. At hindi ito pwedeng ipagpaliban. Hinila ni Anya si Gabriel sa isang liblib na sulok, sa labas ng bulwagan ng korte. Naglakad si Gabriel, puno ng pagkalito, habang sinisikap niyang unawain ang kakaibang pagbabago sa kanyang dating kasintahan. Nang makarating sila sa isang bakanting pasilyo, hinarap ni Anya si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at sakit. Alam ko na ang totoo, Gabriel, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang totoo? Ang alin? Naguguluhang tanong ni Gabriel. Si Deegs hindi lang siya isang batang inampon ko, sabi ni Anya, ang bawat salita ay lumalabas na parang sugat. Hindi lang siya ang anak mo sa ibang babae, tulad ng inaakala mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may ganito siyang marka? Inilahad ni Anya ang kanyang kamay, hawak ang larawan ng sanggol na may peklat sa binti.
Itinuro niya ang maliit na marka sa larawan, pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng hamon. Nagulat si Gabriel nang makita ang larawan. Kinuha niya ito at tinitigan ang maliit na peklat. Isang pamilyar na kurot ang naramdaman niya sa dibdib. Nakita niya na ang pilat na yon kay Dex, ngunit hindi niya pinansin. Ano ito, Anya? Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Sino ito? Siya si Isabela, Gabriel, sigaw ni Anya, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at galit. Ang anak natin. Ang anak na inakala nating namatay. Buhay siya. Siya si Dex. Siya ang anak natin. Ang mga salita ni Anya ay tumama kay Gabriel na parang libong kidlat. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla. Ang larawan ay halos malaglag sa kanyang kamay. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nag-aalinlangan, ngunit ang pagmamadali at pagkabigla ni Anya ay totoo. Ang pilat ang larawan. Ano ni? Bulong ni Gabriel, ang kanyang tinig ay basag. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Nangyari, Gabriel. Nangyari, sigaw ni Anya, umakyat ang kanyang boses sa matinding pighati. Buhay siya. Ang anak natin, buhay. Pero paano? Nakatingin si Gabriel kay Anya, ang larawan ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Ang mga salita ni Anya ay umalinggaw sa kanyang isip, siya si Isabela. Ang anak natin, buhay. Pero paano? Paulit-ulit na umalinggaw ang mga ito, parang isang masamang panaginip na hindi niya magisingan. Ang kanyang mundo ay biglang bumaliktad. Isabela. Buhay. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na namatay ang bata. Sinabi sa kanya ng mga doktor noon na mayroong T-complications. Sinabi sa kanya na dapat niyang kalimutan ang babaeng iyon, si Anya, at ang lahat ng may kaugnayan sa kanya, dahil para iyon sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Para iyon sa kanya. Anya, nagkakamali ka, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila nagpipilit na maging matatag, kahit pa nanginginig ang kanyang labi. Imposible yan. Wala na ang anak natin. Matagal na. Hindi ako nagkakamali, Gabriel. Sigaw ni Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit puno rin ng galit. Nakita ko ang peklat. Nakita ko ang larawan. Siya si Dex. Siya si Isabela. Lumakad papalayo si Anya, ang kanyang hakbang ay matigas, na tila isang inang handang maging isang mandirigma. Naiwan si Gabriel na nakatulala, ang larawan ay mahigpit pa rin sa kanyang kamay. Ang mukha niya ay namutla, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi siya nakabalik sa pagdinig. Kinailangan niyang umalis. Ang bawat salita, bawat titig, ay nagtulak sa kanya sa isang napakalaking pagdududa. Nagmamadali si Gabriel papunta sa opisina ng kanyang abogado, si Atty. Cardo de la Cruz. Nakita siya ni Atty. Cardo na pumasok, ang kanyang mukha ay balisa, at agad nitong naramdaman na may malalim na problema. Gab, anong nangyayari? Akala ko nasa korte ka pa, tanong ni Atty. Cardo. Cardo, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay garalgal. Ibinigay niya ang larawan kay Atty. Cardo. Kailangan mong hanapin ang lahat ng lumang record ng aksidente ni Anya. Mga medical reports, police reports, kahit anong dokumento na may kaugnayan sa pagkamatay ng anak niya noon. Kailangan ko ng sagot, Cardo. Ngayon na. Tiningnan ni Atty. Cardo ang larawan pagkatapos ay tumingin kay Gabriel. Naintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Isabela, bulong ni Atty. Cardo. Ito ba ang anak na? Gawin mo lang, Cardo, matigas na putol ni Gabriel. Hanapin ang lahat. Maging ang mga pangalan ng doktor, nurse, at lahat ng empleyado sa ospital noong panahong iyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Umalis si Gabriel, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng kanyang ina. Kailangan niyang magtanong. Kailangan niyang malaman kung may kinalaman ba ito sa kanya. Ang ideya ay nagdulot ng lamig sa kanyang buto, ngunit hindi niya kayang baliwalain yon. Nang makarating siya sa mansyon ng Alcantara, sinalubong siya ng kanyang ina, si Donna Aurora, na nakaupo sa sala, nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang aura ay kalmado at mapayapa, na tila walang nangyari. Gabriel?
Akala ko nasa korte ka pa, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Kailangan ko kayong makausap, ina, sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay seryoso. Ngayon na. Umupo si Gabriel sa harap ng kanyang ina. Nagsimula siyang magtanong, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ina, tungkol sa nangyari kay Anya noon, panimula ni Gabriel. Ang aksidente at ang pagkamatay ng kanyang sanggol. Anong nangyari noon, ina? Malabo ang alaala ko. Hindi niyo masyadong binabanggit sa akin. Kalmado si Doña Aurora. Inilapag niya ang dyaryo. Bakit mo naman tinatanong iyan, anak? Tapos na ang lahat ng iyon. Sinabi na sa akin ng mga doktor na namatay ang bata. Huwag mo nang balikan ang nakaraan. Wala nang magbabago. Pero nagbabago, ina, sagot ni Gabriel, ang kanyang tinig ay tumaas. Sinabi ni Anya na buhay ang anak namin. Na si Daeg siya ang anak namin. Natawa si Doña Aurora, isang malamig at walang laman na tawa. Nababaliw na ang babaeng iyon, anak. Nakita mo naman, di ba? Lumaki siya sa probinsya, nag-iisa. Kung ano-ano na ang naiisip. Bakit ka naman maniniwala sa kanya? Pero may ebidensya siya, ina, sabi ni Gabriel. May peklat si Degs at may larawan siya na may parehong peklat. Hindi ito maaaring magkataon. Maraming bata ang may peklat, Gabriel, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang tinig ay matigas. At maraming batang may parehong marka. Huwag kang magpadala sa emosyon. Ginagamit lang niya iyan para lokohin ka. Gusto lang niya ang pera mo, ang pangalan mo. Alam mo naman yan, di ba? Isa siyang gold digger. Hindi siya gold digger, ina. Kung gold digger siya, bakit niya pinamumuhay ang sarili niya sa isang maliit na apartment? Bakit hindi siya naghabol sa akin dati? Dahil baka ginagawa niya lang ang kanyang plan E ngayon, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Huwag kang maging tanga, anak. Ginagamit ka lang niya. Nagsimulang magduda si Gabriel. Ang sinabi ng kanyang ina ay may punto. Pero ang kanyang puso ay hindi mapakali. Umalis si Gabriel sa bahay ng kanyang ina, mas naguguluhan. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Pero hindi niya kaya. Ang mukha ni Diegs, ang peklat, ang galit ni Anya, lahat ay bumabalik sa kanya. Pagka-uwi sa kanyang kondo, nakita ni Gabriel ang isang lumang kahon na nakatago sa likod ng kanyang closet. Isang kahon na naglalaman ng mga lumang alaala. Ang mga sulat ni Anya, ang mga larawan nila noon, at isang maliit na notebook. Ang notebook na iyon ay kanyang diary noong kabataan niya. At doon, nakasulat ang mga detalye ng kanyang relasyon kay Anya. Ang mga plano nila. At ang huling araw na nagkita sila. Binuklat niya ang notebook. At doon, sa huling pahina, nakasulat ang isang bagay na nagpakabog sa kanyang puso. August 15, year, sinabi sa akin ni ina na may sakit siya. Na kailangan kong umalis. Na kailangan kong iwan si Anya. Mahirap. Napakahirap. Pero kailangan kong gawin para sa pamilya. Nangako akong babalikan ko si Anya. Pero pinilit niya akong mag-sign ng dokumento na nagsasabing binitawan ko na ang lahat ng karapatan ko sa kanya para raw proteksyon sa pamilya. Hindi ko maintindihan. Pero ginawa ko. Para kay ina. May nakita siyang pangalan na nakasulat sa gilid ng pahina. Isang pangalan ng isang tao. Isang dating personal assistant ng kanyang ina. Si Manang Elena. Naalala niya na si Manang Elena ang nag-abot sa kanya ng mga papeles noon. Agad na tinawagan ni Gabriel si Atty. Cardo. Cardo, kailangan mo siyang hanapin. Si Manang Elena. Dating assistant ng nanay ko. Kailangan ko siyang makausap. Pagkatapos ng ilang oras, tumawag si Atty. Cardo. Gab, nahanap ko si Manang Elena. Nasa probinsya na siya. At may kailangan siyang sabihin sa'yo. Gusto niyang magkita kayo. Nagmadali si Gabriel papunta sa probinsya. Nang makita niya si Manang Elena, matanda na ito at may sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Ilang taon ko nang pinagdarasal ang araw na ito, Gabriel, sabi ni Manang Elena, ang kanyang boses ay mahina. Gusto kong magsimula sa paghingi ng tawad. Alam kong kasama ako sa kasalanan. Kinuwento ni Manang Elena ang lahat. Kung paano siya inutusan ni Doña Aurora na ilayo si Gabriel kay Anya. Kung paano nila sinundan si Anya.
Kung paano nila binayaran ang driver ng sasakyan na nakabangga kay Anya. At kung paano, matapos ang aksidente, inutusan ni Doña Aurora ang mga doktor at nurse na sabihin na namatay ang sanggol. At kung paano nila dinala ang sanggol, na buhay, sa isang liblib na orphanage sa labas ng Metro Manila, na may bagong pangalan, Diego Reyes. Sinabi niya na ang sanggol ay magiging problema sa pangalan ng pamilya Alcantara, sabi ni Manang Elena, umiiyak. At hindi siya magkakaroon ng karapatan sa yaman ng pamilya. Gusto lang niya kayong paghiwalayin at itago ang anumang bakas ng inyong relasyon. May ibinigay si Manang Elena kay Gabriel. Isang lumang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na may pirma ni Doña Aurora. Isang sulat na naglalaman ng mga instruksyon sa ospital at sa orphanage. Ang lahat ng detalye. Ang lahat ng kasinungalingan. Hawak ni Gabriel ang sulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito maaaring maging totoo. Ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang may kagagawa ng lahat. Ang sakit, ang pait, ang galit ay umapaw sa kanyang dibdib. Isang malaking pagtataksil. Ang kanyang ina, na minahal niya, na pinagkatiwalaan niya, ay siyang sumira sa kanyang buhay. At ang buhay ni Anya. At ang buhay ng kanilang anak. Bumalik si Gabriel sa Maynila. Hindi na siya pumunta sa bahay ng kanyang ina. Dire-diretso siya sa kanyang kondo. Doon, sa kanyang balkonahe, nakatayo siya, hawak ang sulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang pagsisisi sa kanyang kahinaan noon. Ang pagsisisi na hindi niya ipinaglaban si Anya. Ang pagsisisi na hindi niya pinaniwalaan si Anya. Ang pagsisisi na hinayaan niya ang kanyang ina na kontrolin ang kanyang buhay. Ang kanyang ina. Ang babaeng inakala niyang nagmamahal sa kanya. Ang babaeng nagtaksil sa kanya ng ganito. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi na siya magiging mahina. Hindi na siya magiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Mayroon siyang dapat ipaglaban. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang anak. Tumingin si Gabriel sa malawak na syudad, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at determinasyon. Hindi ka na magtatago sa likod ng pangalan mo, ina, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Babayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Gabriel Gab Alcantara. Nakatayo si Gabriel sa harap ng mesa ng kanyang ina sa opisina nito, ang sobre ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay. Ang loob ng opisina ay elegante, puno ng mamahaling sining at mga libro, na tila sumisigaw ng kapangyarihan at pagiging sopistikado. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila naglilihim ng isang masamang sekreto. Si Doña Aurora ay kalmadong nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nanlalamig habang tinitignan niya ang kanyang anak. Hindi niya ipinapakita ang anumang emosyon. Ano bang drama ito, Gabriel? Tanong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay tila isang matalas na yelo. Hindi ba dapat nasa korte ka ngayon, inilalaban ng anak mo? Itinapon ni Gabriel ang sobre sa mesa. Lumabas ang mga dokumento, ang mga lumang papel na naglalaman ng kanyang nakaraan at ang madilim na katotohanan. Ang pirma ng kanyang ina ay malinaw na nakasulat sa bawat isa. Gusto kong malaman ang totoo, ina, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay may bahid ng sakit at galit. Tungkol kay Anya. At sa anak namin. Dahan-dahang kinuha ni Doña Aurora ang mga dokumento. Binasa niya ang mga ito nang walang emosyon, ang kanyang mukha ay nanatiling blanko. Pagkatapos, inilapag niya ang mga papel. Ano ngayon, Gabriel? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng panunulak. Nalaman mo na? Ano ang balak mo? Bakit niyo ginawa ito, ina? Sigaw ni Gabriel, hindi niya na napigilan ang galit. Bakit niyo kami pinaghiwalay ni Anya? Bakit niyo tinago ang anak namin? Bakit niyo kami niloko sa loob ng maraming taon? Tumayo si Doña Aurora. Lumakad siya patungo sa bintana, tinitigan ang magandang tanawin ng syudad. Ang kanyang likod ay matigas, tila isang rebulto. Dahil ginagawa ko ang tama para sa ating pamilya, Gabriel, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatabong lamig. Ang babaeng iyon, si Anya de los Santos, hindi siya para sa'yo. Hindi siya nabibilang sa ating mundo. Isang simpleng guro mula sa probinsya. Hindi siya karapat-dapat sa pangalang Alcantara. At ang bata na yan ay isang mansa sa ating reputasyon. Isang anak sa labas ng kasal, isang bastardo. Hindi siya pwedeng maging bahagi ng ating pamilya.
Hindi ko hahayaang sirain niya ang pangalan na itinayo natin sa loob ng maraming henerasyon. Namilog ang mga mata ni Gabriel. Ang kanyang ina ay walang bahid ng pagsisisi. Wala siyang nakikitang anumang damdamin. Para siyang nakikipag-usap sa isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng isang marangyang maskara. Reputasyon. Mansa, bulong ni Gabriel, hindi makapaniwala. Sinisira niyo ang buhay ng mga inosenteng tao para lang sa inyong reputasyon. Si Isabela ang apo niyo, hinayaan niyo siyang lumaki sa kalye. Bakit kayo ganyan, ina? Nasaan ang konsensya niyo? Konsensya, tumawa si Doña Aurora, isang malamig at matalim na tawa. Ang konsensya ko ay malinis, anak. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka. Para protektahan ang pangalan natin. Kung hinayaan ko lang kayo, ano na ang mangyayari sa atin? Sisirain ng babaeng iyon ang lahat. Sisirain niya ang lahat na pinaghirapan nating itayo. Lumapit si Doña Aurora kay Gabriel at hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magpaka-emosyonal, anak. May oras pa para ayusin ang lahat. Ibibigay natin sa babaeng iyan ang pera. Pabayaan mo siyang kunin ang bata. Ibigay mo sa kanya ang degs na yan. Pero lumayo ka sa kanya. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. At huwag kang magsalita. Kung hindi ano, ina, matigas na tanong ni Gabriel. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala kang matitira, sabi ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nagbabanta. Wala kang posisyon sa kumpanya, wala kang ari-arian, wala kang pera. Walang sinuman ang maniniwala sa'yo. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na ikaw ay isang walang kwentang anak na handang ipagpalit ang pamilya para sa isang babae na hindi karapat-dapat. Namilog ang mga mata ni Gabriel. Alam niyang kayang gawin ng kanyang ina ang sinasabi niya. Ang kanyang ina ang Alcantara. Ang kanyang ina ang reyna ng kanilang imperyo. Ngunit ang galit at sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa takot. Hindi niya hahayaang mangyari yon. Hindi niya hahayaang muli siyang kontrolin ng kanyang ina. Hindi ko po susukuan ang anak ko, ina, matigas na sagot ni Gabriel. At hindi ko po hahayaang kontrolin niyo pa ako. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa inyo. Napakunot ang noo ni Doña Aurora. Nagkamali ka, Gabriel. Malalaman mo na sa huli, ako pa rin ang mananalo. Enya de los Santos. Nakatitig si Anya sa matandang hukom, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naghihintay siya sa hatol. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Degs, na tila walang kamalay-malay sa bigat ng sandaling iyon. Matapos pag-aralan ang lahat ng ebidensya at testimonya, panimula ng hukom, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. At isinasaalang-alang ang pinakamabuting interes ng menor de edad na si Diego Reyes, ang korte ay nagpasyang ipagkakaloob ang pansamantalang kustodya ng bata sa kanyang ama, si Emer Gabriel Alcantara. Naparalisa si Anya. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pansamantalang kustodya. Ibig sabihin, kukunin na si Deg sa kanya. Hindi, sigaw ni Anya, tumayo siya nang wala sa oras. Hindi po. Hindi po ito tama. Emda de los Santos, pakiusap, manahimik kayo, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay mahigpit. Ang desisyon ng korte ay pinal. Ang bata ay ibibigay sa kanyang ama sa loob ng 24 na oras. Kung may karagdagang ebidensya, mag-file ng apela ang inyong abogado. Niyakap ni Anya si Degs ng mahigpit, humahagulgol. Ang kanyang anak. Ang kanyang Isabela. Kukunin sa kanya. Hindi, Degs, bulong ni Anya, ang kanyang luha ay umagos sa pisngi ng bata. Hindi ka aalis. Hindi kita hahayaang kunin nila sa akin. Ngunit ang mga court officers ay lumapit na. Kinailangan nilang sundin ang batas. Dahan-dahang hinila si Degs mula sa kanyang yakap. Sumisigaw si Degs, umiiyak, at pilit na kumakapit kay Anya. Teacher Anya! Huwag po. Ayaw ko po, sigaw ni Degs, ang kanyang maliit na kamay ay abot tanaw pa rin kay Anya habang inilalayo siya ng isang social worker. Nakita ni Anya ang kanyang sarili na umiiyak, sumisigaw ng pangalan ni Degs, ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa ingay ng kanyang sariling puso na nadudurog. Si Marisol ay nasa tabi niya, umiiyak din, hawak ang kanyang balikat.
Anya, pigilan mo ang sarili mo, bulong ni Marisol, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng kawalan ng pag-asa. Walang pakialam si Anya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Degs, na ngayon ay nasa mga braso na ni Gabriel. Tumingin si Gabriel kay Anya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng libong salita ng paghingi ng tawad, pagkabigla, at kawalan ng magawa. Hinawakan niya ng mahigpit si Degs, sinisikap na aliwin ang umiiyak na bata. Si Doña Aurora ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay kalmado, tila nagtatagumpay. Isang maliit na ngisi ang dumaan sa kanyang labi nang makita niya ang pagdurusa ni Anya. Nagtagpo ang kanilang paningin. Ang mga mata ni Doña Aurora ay nagsasabing, ako ang nanalo. Wala kang laban. Ngunit sa mga mata ni Anya, nagliyab ang isang apoy. Isang apoy ng galit at determinasyon. Ang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ang kanyang puso ay puno ng matinding pangako. Hindi pa tapos ang laban na ito. Lumabas ang court officers kasama si Gabriel at Degs. Sumunod si Doña Aurora, matikas ang tindig, tila ba naglalakad sa isang red carpet. Naiwan si Anya na nakaluhod sa gitna ng silid ng hukuman, ang kanyang mga kamay ay nakaabot pa rin, tila sinusubukang abutin ang nawala. Ang kanyang puso ay nadurog. Nawala na naman siya. Ang kanyang anak. Ang kanyang Isabela. Ito na ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Mas masakit pa kaysa sa aksidente. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ni Gabriel. Dahil ngayon, alam niyang buhay ang kanyang anak at kinuha na naman siya mula sa kanya. Hindi niya inakala na mararamdaman niya ang ganitong klaseng kawalan. Ang lahat ng pag-asa niya ay tila naglaho. Wala na siyang lakas. Wala na siyang gusto. Maya-maya, naglakad si Gabriel papalabas ng korte, kasama si Degs na umiiyak at nakayakap sa kanya. Pilit niyang pinapakalma ang bata, ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat hikbi ni Degs. Ang sakit sa mga mata ni Anya ay tila dumudurog sa kanya. At doon, sa harap ng korte, nagkaroon sila ng isang sandali ng pagtatagpo. Nagtama ang kanilang paningin, Anya at Gabriel. Ang sakit sa kanilang mga mata ay salamin ng bawat isa. Ang kanilang mga puso ay puno ng kalungkutan, ngunit sa sandaling iyon, may nakita si Anya na kakaiba sa mga mata ni Gabriel. Isang pangako. Isang determinasyon. Ang kanyang sariling galit kay Gabriel ay biglang naglaho, napalitan ng isang pag-unawa. Ngayon, alam na niya ang totoo. Ngayon, alam na niyang si Gabriel ay isang biktima rin. Sinubukan ni Gabriel na lumapit, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Sinilip niya si Degs, na umiiyak pa rin, at lalong sumikip ang kanyang dibdib. Kailangan niyang maging malakas para sa anak niya. Kailangan niyang lumaban. Tumalikod si Gabriel at sumakay sa kanyang kotse. Tumingin si Anya sa kanilang pag-alis, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap siya ni Marisol ng mahigpit. Natalo tayo, Sol, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Natalo ako. Hindi pa tapos, Anya, sabi ni Marisol, matatag ang kanyang boses. Hindi pa. Hindi tayo susuko. Hindi tayo hahayaang manalo ang demonyong iyon. Pero sa loob ni Anya, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Pakiramdam niya na wala na ang lahat. Ang kanyang anak. Ang kanyang pag-asa. Ang kanyang kalayaan. Ang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ni Gabriel ay unti-unting nawala sa malayo. Naiwan si Anya sa gitna ng bulwagan, ang kanyang puso ay nadurog, ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Nagsimulang umulan. Ang patak ng ulan ay bumagsak sa kanyang mukha, naghahalo sa kanyang mga luha. Tumingin siya sa kalangitan, na ngayon ay puno ng madilim na ulap. Ang kanyang mundo ay naging madilim at hindi niya alam kung paano siya makakabangon. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang maliit na kislap ng pag-asa ang nagpakita. Ang mga mata ni Gabriel. Ang kanyang pangako. Ang pag-unawa sa pagitan nila. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. At para kay Isabela, para sa kanilang anak, kailangan niyang lumaban. Kahit gaano pa kahirap. Napatingin si Anya sa kalangitan, at sa kanyang puso, isang matinding pangako ang binuo niya. Babangon siya. At ilalaban niya ang anak niya. Hindi lang siya, kundi sila ni Gabriel. Ang pag-alis ni Degs, o ni Isabela, ay nag-iwan ng isang malaking butas sa dibdib ni Gabriel. Ang kanyang isip ay gulong-gulo.
Matapos ang hatol ng hukom, bumalik siya sa kanyang kondo, ang katahimikan ng lugar ay parang sumisigaw. Wala si Diggs. Wala si Isabela. Ang kanyang anak. Ang anak niya at ni Anya. Pinagmasdan niya ang larawan na ibinigay ni Anya. Ang maliit na sanggol ang peklat. Hindi na niya kayang baliwalain ang katotohanan. Ang kanyang ina ang lahat ng ito ay gawa ng kanyang ina. Ang galit sa kanyang ina ay umapaw, kasama ng matinding pagsisisi. Napakasakit. Napakasakit ng katotohanan. Bakit niya pinaniwalaan ang kanyang ina? Bakit hindi niya pinaglaban si Anya noon? Ang mga tanong na iyon ay bumalik, masakit, at puno ng pait. Nagring ang kanyang cellphone. Si Anya. Nag-aalangan si Gabriel na sagutin. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Kailangan nilang mag-usap. Ngayon, hindi na sila naglalaban. Sila ay magkatuwang. Anya, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila basag. Gab, pwede ka ba naming puntahan ni Marisol ngayon? Tanong ni Anya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bahid ng pag-asa. May kailangan tayong gawin. Nakahinga ng maluwag si Gabriel. Hindi siya nag-iisa. Nang dumating sina Anya at Marisol, nakita ni Gabriel ang pagod sa mga mata ni Anya. Ngunit mayroon ding nakita siyang bagong lakas. Isang lakas na hindi niya nakita noon. Umupo sila sa sala. Ang awkwardness ay mabigat sa pagitan nila, ngunit ang kanilang pag-aalala para kay Diggs Isabela ay mas matindi. Gab, panimula ni Anya, ang kanyang boses ay matatag. Alam ko na ang totoo. Nalaman ko ang ginawa ng nanay mo. Tumingin si Gabriel kay Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Patawarin mo ako, Anya. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng nangyari. Sa pagiging mahina ko. Sa hindi ko pagtatanong sa kanya. Sa hindi ko paghahanap sa'yo. Sa hindi ko paniniwala sa'yo. Umiling si Anya. Hindi na mahalaga yan ngayon, Gab. Ang mahalaga ay kung anong gagawin natin. Hindi tayo pwedeng sumuko. Hindi natin hahayaang makuha niya si Isabela. Ang paggamit ni Anya ng pangalang Isabela ay nagdulot ng kakaibang kurot sa puso ni Gabriel. Ito ang tunay na pangalan ng kanyang anak. Nahanap ko si Manang Elena, sabi ni Gabriel. Ibinigay niya sa akin ang mga dokumento. Mga patunay na ang lahat ng ito ay plinano ng aking ina. Mula sa aksidente hanggang sa pagtatago kay Isabela sa orphanage. Nagulat si Anya at Marisol. Ang lahat ay unti-unting lumilinaw. Kailangan nating pumunta kay Atty. Cardo, sabi ni Anya. At ibunyag ang lahat. Sa publiko. Nag-aalangan si Gabriel. Ito ay isang malaking hakbang. Kung gagawin niya ito, sisirain niya ang kanyang pamilya. Sisirain niya ang lahat ng koneksyon nila. Pero ang kanyang anak. Ang lahat ng ito ay para sa kanyang anak. Sige, sabi ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Gagawin natin. Para kay Isabela. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa opisina ni Atty. Cardo de la Cruz. Ikinuwento ni Gabriel ang lahat ng nalaman niya mula kay Manang Elena at ibinigay ang mga dokumento. Nakinig si Atty. Cardo ng seryoso, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi ko akalain na kayang gawin ito ng Doña Aurora, bulong niya. Ito ay napakalaking iskandalo. Kailangan nating maging handa. Kung ilalabas natin ito, magiging giyera ito. Ang pamilya Alcantara ay may malaking impluensya. Sisiguraduhin nilang sirain kayo. Lalo na kayo, Lil Alcantara. Tatanggalan kanya ng lahat. Hayaan mo siya, sabi ni Gabriel, matigas ang kanyang boses. Wala na akong pakialam sa posisyon, sa pera. Wala nang mas mahalaga sa akin kaysa sa anak ko. At sa hustisya. Tutulungan niyo ba kami, Cardo? Tumingin si Atty. Cardo kina Gabriel at Anya. Nakita niya ang pagkakaisa sa kanilang mga mata. Ang pagmamahal sa kanilang anak. Sabi ni Atty. Cardo, tumango siya. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan nating humanap ng mas maraming ebidensya. Mga taong nakakita, mga taong may nalalaman. Mga taong biktima rin ng Doña Aurora. Nagsimula sila. Nag-umpisa si Gabriel na magsaliksik gamit ang kanyang mga koneksyon, ngunit ngayon ay may ibang layunin. Hindi na para sa negosyo, kundi para sa kanyang anak.
Bumalik siya sa mga lumang contacts ng kanyang ina, sa mga taong minsang pinaniwalaan niyang tapat. Ngunit ngayon, nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Ang takot na sumuway kay Doña Aurora. Isang araw, nakipagkita si Gabriel sa isang dating empleyado ng kanyang ina, si Mang Tonyo, na minsan din naging biktima ng mga scheme ni Doña Aurora. Nakita ni Mang Tonyo ang sakit sa mata ni Gabriel at naunawaan niya. Alam ko ang ginawa ng nanay mo, Gabriel, bulong ni Mang Tonyo. Marami ang biktima niya. Natatakot lang sila magsalita. Pero kung ikaw ang mangunguna, baka may maglakas loob. May ibinigay si Mang Tonyo kay Gabriel. Isang maliit na memory stick. Nasa loob niyan ang mga dokumento na nagpapatunay ng iba pang iligal na transaksyon ng nanay mo. Mga bagay na kinimkim ko sa loob ng maraming taon. Baka makatulong yan sa inyo. Nakahinga ng maluwag si Gabriel. Ang pagkuha ng ebidensya ay mas madali kaysa sa inakala niya. Ito ay patunay na hindi siya nag-iisa. Marami ang naghahangad ng katarungan. Samantala, lumalalim ang ugnayan ni Gabriel at Anya. Ang kanilang mga gabi ay puno ng mga usapan tungkol kay Isabela. Ang kanyang mga ugali, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga hilig. Sa bawat kwento, naramdaman ni Gabriel ang pait ng mga taon na nawala, ngunit naramdaman din niya ang matinding pagmamahal na lumalaki sa kanilang pagitan. Isang hapon, habang abala si Anya sa pag-aayos ng mga dokumento, lumapit si Gabriel at umupo sa tabi niya. Tahimik silang nagtrabaho. Nang tumingin si Anya sa kanya, nakita niya ang pagod sa mga mata ni Gabriel, ngunit mayroon ding nakita siyang pagbabago. Hindi na ito ang dating mapagmataas na Gabriel. Ngayon, nakikita niya ang isang ama na handang gawin ang lahat. Salamat, Gab, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa paglaban. Salamat sa paniniwala sa akin. Niyakap ni Gabriel si Anya, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang pagkakaisa. Hindi lang sila magkaibigan o magulang. Sila ay pamilya. Isang pamilya na handang lumaban para sa isa't isa. Hindi, Anya, bulong ni Gabriel, salamat sa iyo. Ikaw ang nagpapakita sa akin ng lakas. Ikaw ang nagbukas ng mga mata ko. Alam niya na hindi pa tapos ang laban. Ang susunod na hakbang ay mas mahirap pa. Ngunit ngayon, mayroon silang bawat isa. At mayroon silang Isabela. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ni Gabriel, tinitignan ang mga ilaw ng syudad, tumawag si Atty. Cardo. Gab, Anya, sabi ni Atty. Cardo, ang kanyang boses ay seryoso. May magandang balita ako. Mayroon na tayong sapat na ebidensya para ibalik ang kaso. Mga testimonya, mga dokumento mula kay Mang Tonyo, at iba pang mga biktima ng Doña Aurora. Mayroon na tayong malakas na laban. Nakahinga ng maluwag si Anya at Gabriel. Ngunit ang susunod na sinabi ni Atty. Cardo ay nagdulot ng lamig sa kanilang mga buto. Pero maging handa kayo, patuloy ni Atty. Cardo. Ito ay magiging isang publikong laban. Sasabog ang lahat. Magiging kontrobersyal ito. At sisiguraduhin ni Doña Aurora na sirain kayo sa lahat ng posibleng paraan. Nagtinginan si Gabriel at Anya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mas malakas ang determinasyon. Tumingin si Gabriel kay Anya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang bagong apoy. Para kay Isabela, bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay matatag. Para sa pamilya natin. Nakaupo si Anya sa bench sa korte, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali. Sa tabi niya, naroon si Gabriel, ang kanyang balikat ay matatag, nagbibigay lakas. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig sa kanyang mga mata habang tinititigan si Anya. Ito na ang araw. Ang huling laban. Puno ang courtroom ng mga tao. May mga mamamahayag, mga curious na observer, at mga taong tila naghahanap ng iskandalo. Ramdam ni Anya ang tensyon sa hangin. Nagsimula ang pagdinig. Agad na ipinatawag ni Atty. Cardo de la Cruz, ang abogado nila Anya at Gabriel, ang unang saksi, si Manang Elena. Kinumpirma ni Manang Elena ang kanyang dating papel bilang personal assistant ni Doña Aurora at dahan-dahang ikinuwento ang lahat ng detalyeng ibinunyag niya kay Gabriel. Ang pagbayad sa driver, ang pagtatago ng sanggol, ang pagbabago ng pangalan. Naging tahimik ang buong courtroom. Nang matapos si Manang Elena, nagsimulang umugong ang mga bulungan.
Nakita ni Anya ang pagkabigla sa mukha ng hukom. Sunod na ipinatawag si Anya. Huminga siya ng malalim, tumayo, at naglakad patungo sa testigo stand. Ang bawat hakbang ay tila isang pangako. Para kay Isabela. Enna de los Santos, panimula ni Atty. Cardo, pakikwento ninyo po ang inyong naging relasyon kay Emer Gabriel Alcantara noon, at kung paano ninyo nalaman na siya ang ama ng batang si Diego Reyes. Nagsimula si Anya sa kanyang kwento. Ang kanilang pagmamahalan ni Miko, Gabriel, ang pamilyar na kurot ng sakit ay bumalik. Ang kanyang pagbubuntis, ang paglaho ni Gabriel, at ang kanyang pag-iisa. At pagkatapos po noon, na-aksidente po ako, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi po sa akin ng mga doktor na hindi nakaligtas ang aking sanggol. Sinabi po nila na namatay po ang aking anak sa aksidente. Ang courtroom ay tahimik. Ngunit ang kanyang boses ay naging mas malakas. Sa loob po ng maraming taon, namuhay po ako sa paniniwala na patay na ang anak ko. Sa sakit, sa pagluluksa. Hanggang sa isang araw po, nakita ko si Diego Reyes. Isang batang lansangan. Ang akala ko, isang ordinaryong pagkakataon lang. Pero may kakaiba po akong naramdaman. Isang koneksyon. Isang pakiramdam na tila nagbabalik ang nawala. Pinunasan ni Anya ang kanyang luha. Nakita ko po ang peklat niya. Isang birthmark na hugis puso. Ang birthmark na nasa anak ko. At pagkatapos nakita ko po ang larawan. Isang larawan ng isang sanggol na may parehong birthmark. Isang sanggol na may pangalang Isabela. Ang pangalang ibibigay ko sana sa anak ko. Niyakap ni Anya ang kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi lang po iyan. May nakuha po kaming testimonya mula sa isang nurse na nagtrabaho sa ospital noon. Sinabi po niya na buhay po ang anak ko. Na inilipat siya sa ibang ward at pagkatapos ay dinala ng isang babae. Isang babae na may impluwensya. Isang babae na nagngangalang Aurora Alcantara. Naghiyawan ang mga tao sa loob ng courtroom. May mga flashes ng kamera. Nagulat ang hukom. Ang anak ko po, Your Honor, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay puno ng lakas at pagmamahal. Ang anak po namin ni Gabriel Alcantara, buhay po. Hindi po siya namatay. Tinago lang po siya. Tinago siya sa akin. Sa amin. At ngayon po, nandito na siya. At handa po akong gawin ang lahat para maibalik siya sa aking piling. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa bawat isa sa loob ng courtroom. Nakita ni Anya ang pagkabigla sa mukha ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay balisa at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sumunod na ipinatawag si Gabriel. Naglakad siya patungo sa testigo stand, ang kanyang tindig ay matatag. Alcantara, panimula ni Atty. Cardo. Nalaman po ba ninyo ang ginawa ng inyong ina, si Doña Aurora Alcantara, tungkol sa pagkamatay ng inyong anak at ang pagtatago kay Diego Reyes? Tumingin si Gabriel sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. Opo, Your Honor, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nalaman ko po ang lahat. Ang aking ina po ang nagplano ng lahat. Pinaghiwalay niya po kami ni Anya. Pinaniwala niya po ako na namatay ang anak namin. At tinago po niya si Isabela sa orphanage, binigyan po niya ng bagong pangalan para hindi po namin siya mahanap. Kinuha ni Atty. Cardo ang memory stick at ang mga dokumento na ibinigay ni Mang Tonyo. Mayroon po kaming mga ebidensya, Your Honor. Mga dokumento mula sa dating personal assistant ni Doña Aurora. Mga sulat na may pirma niya na naglalaman ng mga instruksyon sa ospital at sa orphanage. Mayroon din po kaming mga testimonya mula sa iba pang mga biktima ng kanyang mga iligal na transaksyon na nagpapakita ng kanyang ugali na mga abuso sa kapangyarihan at impluensya. Pinlay ni Atty. Cardo ang isang audio recording. Ito ay boses ni Doña Aurora na kinakausap ang isang tao, nagbibigay ng instruksyon tungkol sa isang bata na dapat mawala at isang ina na dapat kalimutan. Malinaw ang mga salita at ang lamig sa boses ni Doña Aurora ay nakakapangilabot. Ang mga tao sa loob ng courtroom ay naghiyawan. Naging magulo ang lahat. Nagulat ang hukom. Doña Aurora Alcantara, sigaw ng hukom, ang kanyang boses ay malakas. May kailangan po ba kayong sabihin? Tumayo si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang dating kalmado ay nawala, napalitan ng isang desperadong galit.
Kasinungalingan ang lahat ng iyan, sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Ginagawa lang nila iyan para sirain ako. Para makuha ang pera namin. Ginagamit lang nila ang bata. Hindi na po kami maniniwala sa inyo, ina, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang lahat ng kasinungalingan nyo ay nabunyag na. Ito na ang katapusan ng inyong paghahari. Sa ilalim ng matinding presyon, sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, at sa harap ng galit ng publiko, dahan-dahang bumagsak si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlumo. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang imperyo ay gumuho. O wala akong ginawa, bulong ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang hukom ay sumigaw. Sa ilalim ng bigat ng mga ebidensya at testimonya, ang korte ay naniniwala na may matinding dahilan para pagdudahan ang pagiging tapat ni Doña Aurora Alcantara sa kasong ito. Dahil dito, at sa liwanag ng mga bagong ebidensya tungkol sa tunay na identidad ng bata, ang korte ay nagdedesisyon na. Nagpakabog ang puso ni Anya. Tiningnan niya si Gabriel. Naghawak sila ng kamay. Ang kustodya ng batang si Diego Reyes, na ngayon ay kinikilala bilang Isabela de los Santos Alcantara, ay formal na ipinagkakaloob sa kanyang biological na mga magulang, sina Ma Anya de los Santos at Emer Gabriel Alcantara. Ang buong courtroom ay sumabog sa hiyawan at palakpakan. Ang mga mamamahayag ay nagmadaling lumapit, ang kanilang mga kamera ay kumikislap. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho sa pandinig ni Anya. Niyakap ni Anya si Gabriel, umiiyak sila sa tuwa at kalayaan. Ang kanilang anak. Ang kanilang Isabela. Nasa kanila na ulit. Kasabay nito, lumapit ang court officers kay Doña Aurora. Doña Aurora Alcantara, arestado po kayo sa kasong kidnapping, falsification of documents, at attempted child endangerment. Tiningnan ni Doña Aurora si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagtataksil. Ngunit walang pakialam si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Anya sa kanilang anak. Lumapit si Anya at Gabriel sa isang sulok kung saan inilalabas na si Diegs Isabela mula sa custody ng social worker. Nagmadali si Anya na niyakap si Isabela. Anak ko! Isabela ko, bulong ni Anya, ang kanyang luha ay umagos sa pisngi ng bata. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, na ngayon ay umiiyak din, ngunit sa tuwa. Niyakap din ni Gabriel si Anya at Isabela. Ang kanilang pamilya. Buo na ulit. Naramdaman ni Anya ang init ng yakap ni Gabriel, ang init ng kanilang anak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ang lahat ng pagdurusa ay tila naglaho. Ang kalayaan ay narito. Ang katotohanan ay nagtagumpay. Sa labas ng courtroom, nakita niya ang mga flash ng kamera. Ang mga tao ay nagbubulungan, ngunit ngayon, puno ng suporta. Niyakap ni Anya si Gabriel at Isabela, ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Ang paglabas mula sa korte ay parang paglabas mula sa isang matagal na bangungot. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap, ang mga bulungan ng mga mamamahayag ay umalingaw-ngaw, ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho sa pandinig ni Anya. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak, si Isabela, na nakayakap ng mahigpit sa kanya. Mama, bulong ni Isabela, ang kanyang maliit na kamay ay hinahaplos ang pisngi ni Anya. Niyakap ni Anya ang kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng labis na kaligayahan. Ang tunog ng ni Mama ay ang pinakamagandang musika na narinig niya. Sa tabi niya, si Gabriel ay nakatayo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, tinitignan sila. Ang kanyang ngiti ay hindi kailanman naging ganoon kasinsero. Tara, Isabela, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig. Umuwi na tayo. Sa bahay natin. Ang bahay natin ay hindi na ang maliit na apartment ni Anya, at hindi na rin ang malaking kondo ni Gabriel. Ito ay isang bagong tahanan na sabay nilang pinili, isang lugar kung saan si Isabela ay malayang makakapaglaro, makakapag-aral, at makakapiling ang kanyang mga magulang ng walang takot o anino ng nakaraan. Nang makarating sila sa bagong bahay, tumakbo agad si Isabela sa bakuran, tinitignan ang bawat sulok na may pagkamangha. Ang kanyang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin, tunog ng kalayaan at kaligayahan. Nag-umpisa ang kanilang buhay bilang isang pamilya. Hindi naging madali ang lahat. Kailangan ni Isabela ng oras para masanay sa kanyang bagong pangalan at sa konsepto na mayroon siyang mga magulang na nagmamahalan.
Ngunit sa bawat araw, sa bawat yakap, sa bawat kwento na ikinukwento ni Anya at Gabriel, unti-unting gumagaling ang mga sugat ni Isabela. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Gabriel sa porch, nag-uusap sila ng matagal. Pasensya na ulit, Anya, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay mababa. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Sa pagiging duwag ko. Sa hindi ko pagtayo para sa atin noon. Tumingin si Anya kay Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. Ngayon, alam na niya ang buong katotohanan. Alam niya na biktima rin si Gabriel ng pamilya Alcantara. Kalimutan na natin yon, Gab, sabi ni Anya, ang kanyang kamay ay inabot ang kamay ni Gabriel. Alam ko na ang nangyari. Alam ko na hindi mo sinasadya. At ang mahalaga ay nandito ka na ngayon. Nandito ka na para kay Isabela. At para sa akin. Ang kanyang puso ay puno ng pagpapatawad. Hindi niya kailangang magkimkim ng galit. Ang pagmamahal niya kay Isabela, at ang muling pagkabuhay ng kanyang pagmamahal kay Gabriel, ay mas matindi pa sa anumang sakit. Hindi ko alam kung paano ka nagpatawad, Anya, sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Dahil mas malaki ang pagmamahal ko sa'yo, sa ating pamilya, sagot ni Anya. Ang lahat ng pinagdaanan natin ay nagpatibay sa atin. At nagpapakita na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang balakid. Araw-araw, sinasamahan ni Anya at Gabriel si Isabela sa paaralan. Ang paaralan ng pag-asa, kung saan dating nagtuturo si Anya, ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Tuwing nakikita ni Anya si Isabela na masayang naglalaro sa playground, ang kanyang puso ay napupuno ng kagalakan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Doña Aurora Alcantara ay lumabas sa lahat ng media. Ang kanyang mga iligal na gawain, ang kanyang pagtatago sa kanilang anak, lahat ay nabunyag. Si Doña Aurora ay naharap sa matinding kaso at nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at kayamanan. Ang kanyang dating marangyang buhay ay napalitan ng pagkakulong at paghihiwalay sa lipunan. Hindi naramdaman ni Anya ang kaligayahan sa pagbagsak ni Doña Aurora. Ang tanging gusto niya ay kapayapaan para sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang nag-aalmusal sila, tumingin si Isabela kay Gabriel. Papa, tanong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay malalaki. Namilog ang mga mata ni Gabriel. Opo, anak. Mahal mo po ba kami ni Mama? Tanong ni Isabela, na tila isang inosenteng anghel. Napangiti si Gabriel. Lumuhod siya, niyakap si Isabela ng mahigpit. Mahal na mahal ko kayo, anak. Higit pa sa buhay ko. Napangiti si Anya, ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang pamilya. Buo na. Ang bahay ay hindi man kasing laki ng mansyon ng mga Alcantara, ngunit puno ito ng pagmamahal. Ang mga pader ay puno ng tawa at ngiti, at ang bawat sulok ay nagsasabi ng kanilang kwento ng pagbangon mula sa sakit. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang nakaraan ay bahagi na ng kanyang kasaysayan, ngunit ang kanyang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Gabriel sa balkonahe, tinitignan ang magandang sunset sa Maligaya. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga burol, nag-iwan ng kulay kahel at lilang kislap sa kalangitan. Niyakap ni Gabriel si Anya at hinalikan ang kanyang buhok. Salamat sa lahat, Anya, bulong ni Gabriel. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Naramdaman ni Anya ang init ng yakap ni Gabriel. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Matagal nating hinanap ang kapayapaan, Anya Liren, habang hinahawakan niya ang kamay ni Gabriel at ang kamay ni Isabela na nakatulog sa kanyang kandungan. Pero ngayon, nasa atin na ang lahat. Ang pag-ibig ang ating gabay. Niyakap niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa paglubog ng araw. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng pag-ibig. At sa huli, iyon lang ang mahalaga. At dito nagtatapos ang kwento ni Anya at Gabriel, at ang muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa ngalan po ng aming pangkat, at higit sa lahat, mula po sa aking puso, nais ko pong magpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwento ni Anya, Gabriel, at Isabela. Bilang inyong scriptwriter, ang pagsulat ng Ang Pagbangon ng Puso, ay naging isang napakahalagang paglalakbay para sa akin. Sa bawat salita, sa bawat emosyon, sinikap kong ilagay ang sarili ko sa kalagayan ng bawat karakter,
ang sakit ni Anya, ang pagsisisi ni Gabriel, at ang inosenteng pag-asa ni Isabela. Hindi ito naging madali sapagkat ang paghuhukay sa mga sugat ng nakaraan at ang paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay isang hamon. Ngunit sa bawat twist, sa bawat pagsubok, lumalabas ang aral na hindi lamang ito basta kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pagbangon. Sana po, sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay, nakita niyo ang tunay na halaga ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa ating sarili. Na ang pag-ibig, kapag totoo at matatag, ay kayang lagpasan ang anumang pagsubok, anuman ang nakaraan. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay laging naroon para gabayan tayo patungo sa isang mas magandang kinabukasan, lalo na kung ang pamilya ang ating sandigan. Ang kwento ni Anya at Gabriel ay patunay na sa gitna ng lahat ng hirap at pagsubok, ang pagmamahalan at ang katotohanan ang mananaig. Maraming salamat po muli sa inyong oras at puso. Umaasa po kami na ang kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na marka at inspirasyon sa inyong mga puso. Kung mayroon po kayong nais ibahagi, mga saloobin, o anumang komento tungkol sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa comment section. Ang inyong mga reaksyon at feedback po ay lubos naming pinahahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ingat po kayong lahat.